So, namomroblema ba kayo, nai-stress ba kayo dun sa mga OLA na biglang nawala sa Play Store? May issue ba yan? Na-revoke na ba yan? May permanent cease and desist order na ba yan? Illegal na ba yan mga yan? Ang daming tanong sa isip ninyo na hindi nyo alam kung paano nyo gagawin dahil dun sa utang na hindi nyo nabayaran at gusto nyong bayaran ngayon pero wala kayong ideya o maaring dahilan o maaring paraan para mabayaran itong mga OLA na nawala sa Play Store. So, pag-usapan natin at talakayin natin dito sa video ito kung ano dapat rin yung gawin once na nawala yung OLA doon sa Play Store. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, magpapasalamat lang po ako ng lubos sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel at maglalambing na rin po ako sa inyo na paki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po kung nakatulong po sa inyo ang ating videos. Paki-share nyo na rin para marami pong mga iba pang mga biktima o mga nakakaranas ng stress dito sa mga OLA. Share nyo para makita rin nila yung mga videos natin. Hit nyo yung notification bell para updated po kayo lahat sa videos na ginagawa natin dito about sa usapang lending apps. So yun, ang dami ng OLA ang nawala sa Play Store. Sa totoo lang, no, ngayon may mga bigla-bigla nawawala. Ano ba yung nangyayari? Bakit ba nawawala nga yung mga OLA niya sa Play Store ng bigla-bigla, no? Ang dami kasi may magtatanong, sir, na-revoke na po ba ito? Nawala pong bigla. Illegal na po ba ito? May problema ba ito? May issue po ba ito? Na-raid na po ba ito? Bakit kasi bigla na lang nawala sa Play Store, di na po namin ma-download dahil na-install namin. Anong gagawin namin? So yun nga, once na nawala yung mga OLA sa Play Store, no, hindi yan naman sinasabi agad-agad na may revocation na kagad yan sa SEC. Wala naman sinasabi. Always check the validity. Kung yan ba ay mayroong issue doon sa SEC. Kung siya ba ay may pending cases. Kung siya ba may permanent cease and desist order. Siya ba ay na-revoke ba? Tignan niyo sa Facebook page din ng SEC. Kung bakit din, kung maaring may problema nga yung OLA yan na wala dyan sa Play Store. Okay? Hindi naman kasi porke magsasabi. Minsan kasi may napapanood sa mga Facebook page na videos na pag nawala na yung OLA sa Play Store, illegal na. It's better na mag-research muna bago tayo magsalita, magsabi doon sa mga followers, subscribers, no? Na napapanood ko, minsan nagiging misleading information. Sa totoo lang, naawa ako doon sa mga taong nanonood na niniwala doon sa mga ganong klase ng mga informasyon. Alamin muna kung totoo o hindi. Kasi mamaya yung tao gusto pala talaga magbayad dahil ayaw niya magkaroon ng problema in the near future. Paano kung katulad ni Bill Is tsaka ni Tala last 2023 yata, if I remember it correctly, na nawala bigla sa Play Store. Yun ba katulad ng mga ibang OLA na nangaharas? Biglang nawala sa Play Store, illegal na ba kagad yun? Di ba? Mag-isip-isip din kayo bago ka magbigay ng advice. May napapanood kasi akong ganong klaseng mag-advise, no? Parang wala sa hulog. Hindi ko alam kung nag-advise ba siya o nagbibigay siya ng isang landas na para maging mga OLA farmer, yung mga naniniwala sa kanya. Sa totoo lang, I'm not against him. Wala akong problema sa kanya sa pagtulong sa mga biktima ng OLA. Pero yung mas misleading information na binabanggit niya, laging taliwas doon sa paniniwala ko about that kind of certain na pag nawala yung OLA, illegal na agad. Paano kung si Bill Is nawala sa Play Store? Illegal na ba yun? Siyempre, isipin nila, maaaring nag-update. Diba? Maaaring nag-update si Tala, biglang nawala sa Play Store yan. Diba? Hindi mo naman nasasabi porket nawala na, illegal na kagad. May kaso na kagad. Na-read na agad. Hindi naman ganun yun . Always check the validity doon sa SEC, ha? Paalala ko lang sa inyo. So, ngayon, kung naman problema kayo bigla nawala at gusto nyong magbayad, tapos bigla na lang nawala doon sa doon sa install ng cellphone niyo, bigla kasi yan . Once na nagkakaroon ng problema, yung mga OLA na yan, na pag nag-update si Play Store, na may time na nagiging risky kasi yung mga OLA. Meron kasi silang kailangang i-update dyan. May gamo-gamo. May kailangan silang i-update dyan. Kailangan nilang matanggal siguro yung mga malware na maaaring ipahamak ng mga taong nagda-download dahil mostly doon sa mga nakita ko bukod sa update, tinatanggal ni Play Store dahil sa mga malwares na nakakabit ng mga OLA na nagda-download sa Play Store. Kaya automatic, mawawala sa cellphone nyo at mawawala rin sa Play Store. And then hintayin nyo. Ngayon kung naman problema kayo, syempre lalaki yung utang ninyo dahil nawala nga sa Play Store. Hindi nyo ma-download, hindi nyo mabayaran at ayaw nyo namang maharas at gusto nyo bayaran because of the yung sitwasyon nyo, ayaw nyo magka-problema. Okay? Ang mapapayo ko lang, once na nawala, wag nyo munang piliting mabayaran agad. Kasi may problema nga .
Yung mga OLA na yan, yung mga OLA agent, magpo-forward din ng mga messages sa text. Magbibigay yan ng link. Pero wag nyo ring basta-basta mag-download, no? Kasi very risky. Kasi ako, I tried some OLA na wala sa Play Store. Na i-download ko dahil nagte-text sa akin, nagbibigay ng link. Tulad na lang ni UPeso, no? Sample yan. Yan yung OLA na talagang medyo ilang buwan ko nang hindi nakita talaga sa Play Store. Si UPeso, si Pera Lending, si Loan Moto, si Pera Poryo, nawala. Nagpo-forward sa akin ng text para madal. Download ko siya by using that link. Ay, download ko naman siya. Pero syempre, bilang tinanggal ko muna yung mga info, yung mga nakatext sa akin doon, tinanggal ko muna yung mga calls ng iba para iwas nakaw contacts. Then, download ko siya. Na-download ko naman. Pero syempre, kailangan nating linisin din yung phone once na nag-download tayo sa mga risky links na binibigay nila. Pero kung yung OLA agent, sinabi siya magbayad kayo, dito kayo magbayad, mag-forward ng send ng pera, ng payment, sa isang number lang na hindi nyo sure kung number ba ng company o hindi, huwag kayo magbabayad basta-basta. Oo, lalaki yung utang ninyo. That's the reality dahil hindi ka nakakapagbayad doon sa OLA dahil nga nawala sa Play Store. Kasi yun doon sila nagbibigay ng doon, yung payment details, di ba? Meron sila binibigay ron na number something, mga codes na kukopyahin niyo at ipo-forward niyo sa GCash, gagamitin niyo yon at doon kayo magpe-pay. Example, meron siya link na peso, di ba? Yan ang kadalasan diyan ako nagbabayad Pag nagpe-payment ako sa mga OLA sa peso, may link yun, kopyahin niyo doon. Pero pag number lang ang binigay ng OLA agent, huwag kayong magsesend basta-basta. Maging maingat po kayo. Maging aware po kayo. Dahil baka may GCash number pala niya yun. Nagbayad kayo ng malaki, di sayang lang din yung effort, yung gamo-gamo, ang gulo mo. So yun na sinasabi ko sa inyo, maging maingat kayo, maging Pero hindi po automatic na may revocation na yun o may permanency. Minsan kaya nawawala rin yung mga OLA sa Play Store dahil maraming nagre-report na hindi maganda yung OLA o yung apps at maaaring nire-report dahil nga sa mga paglabag sa mga fair debt collection practices, inappropriate things they do on the clients na nakakahiram dito sa mga abusadong OLA. Diba? Kaya nawawala bigla yan. Siguro dahil sa mass reporting. May time nga, minsan nawala rin sila tawag doon si Tala, di ba? No, katulad nung sabi ko, si Billy, si Tala, nawala bigla for almost a month. Pero pag ganun nawawala, nagte-text naman yung mga yan, yung mga legit Billy is Tala, mag-i-email yan, kung paano nyo babayaran, magbibigay sa inyo, makipag-coordinate po kayo sa kanila. Pero kung yung mga abusadong OLA, mag-message sa inyo, basta kung saan-saan lang, it's better na try nyo lang makapag-usap once, okay? Once lang. Pag hindi maganda ang kinalabasan ng pag-uusap ninyo by using the payment system na sinasabi nila at hindi ka nagkakaintindihan dahil biglang lumaki na yung utang ninyo dahil nga hindi nyo naman po kasalanan kung bakit nawala sa Play Store yung mga OLA. Pero ito yung one thing na I can tip you. Kung meron kayong mga Vivo phones, meron yung B-apps. Yung ginagamit ko po ngayon pang video, ito meron to. Vivo to gamit ko ngayon. Meron siyang B-apps na kung saan lahat ng mga nawawalang OLA sa Play Store, nandito ko nakikita. Yung gamo-gamo, ang kulit. No? Nadidistract ako. So yun, sa B-apps, nakita ko dun, halos lahat ng mga OLA nawawala sa Play Store. Okay Peso, Pera Poryo, yung PXT na nakaraan lang, di ba, nawala sa Play Store. Ngayon, nakita ko rin dyan, yung ibang mga OLA na may mga issue, nandun na halos lahat sa B-apps, nandito lahat. Yung Lemon Loan, wala dyan sa Play Store, nandito sa B-apps. Yung Bali Loan, nandito rin. Totoo. Kaya, kung may kaibigan kayo, may kamag-anak kayo, may kakilala kayo na mayroong Vivo phone, pwede nyo siguro hiramin, mag-download, tapos i-forward nyo na lang doon sa cellphone ninyo, sa inyo by share it, di ba? And then doon nyo install doon sa inyong phone para makakuha nyo yung mga dapat nyo makuha. Then, apply na lang ulit para makita yung inyong info para makapag transaction ulit kayo kung nais nyo bayaran. Yun lang naman po. Ngayon, kung yung issue nyo is inaaharas na kayo at nawala bigla yung sa Play Store, di nyo ma-download at may problema kayo, at kung sa tingin nyo, nilabag na yung karapatan nyo bilang isang kliyente na inabuso, nilapastangan ng mga contacts ninyo, tinawagan na lahat, pinost na kayo sa Facebook, it's up to your decision kung gusto nyo pagbayaran yan o hindi. Kasi lagi ko sinasabi ito sa aking mga videos na my golden rule and my general rule, utang is utang, okay? Para wala naman tayong masasabi sa ibang tao na may magko-comment kasi minsan,
Utang ka kasi ng utang, tapos di mo pala kayang bayaran, tapos ngayon mahaharas ka, piling victim. Meron mga ganong klase ng mga tao na hindi naman naiintindihan yung sitwasyon natin mga biktima ng OLA, di ba? Yun lang i-apply nyo lang sa inyong mga sarili na please, kung hindi ninyo man kailangan talaga ng pera, di naman talaga inaanuhan, kasi sinasadyang hindi mabayaran dahil wala rin yung OLA sa Play Store, tapos ganun, at lumaki na yung utang ninyo, at minsan nga umabot ng buwan bago bumalik yung mga yan, makipag-settle na lang kayo by, siguro i-google nyo na lang kung ito yung mahalaga ron no? Ito yung masasabi kong kahalagahan ng bakit dapat talaga mayroong physical office itong mga OLA. Kaso, halos nagtatago, halos wala talaga doon sa ibang mga address nila, nakalagay doon, nasa Pasig, pero pag na-raid na doon sa Makati, di ba? Kaya mahalaga talaga may physical store para may katibayan na pwede kayo magpunta ron, doon kayo magbayad, wala nagka-problema yung mga apps, di ba? Kaya ngayon, kung may stress kayo, huwag niyo na masyado stressin yung sarili niyo. Please lang. Hindi niyo kasalanan kung nawala yung OLA doon sa Play Store. Okay? Always remember that. Kung ayaw nila makapag-settle sa inyo na maayos dahil hindi nila makagagawan yan, ay kasalanan din naman nila o maaaring nga mass report o maaaring nagka-problema talaga yung apps nila, eh sila may problema ron. Basta always communicate ng maayos. Pero kung kayo ay sa tingin nyo ay binalasubas at talagang hindi maganda yung ginawa sa inyo, it's up to you kung gusto nyo pang bayaran o hindi, okay? Para magkaroon kayo ng kapatanaga sa isip. Then kausapin nyo lahat ng mga contacts niyo na tinawagan ng mga yan. Pwede i-reklamo, data privacy, NPC, National Privacy Commission, harassment, PNP, NBI, and PAOK, okay? Ang mataas na interest doon sa SEC. Pwede po kayo mag-complain using the iMessage ng SEC. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo, may dumadaang gam-gamo na pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.